if you want to maximize yourself, being a leader or being a businessman, dapat marunong ka mag-duplicate ng sarili mo. Yes. Yan ang susi. Ngayon, kung ikaw, presidente, gagawa ka ng trabaho ng isang karpintero, inutil ka. Ako wala akong masamang tinapay sa mga karpintero. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, paano mo ilalabas na maging effective ka? Halimbawa, si Tatay Digong. Itigil nyo yan laglag bala. Siya ba nagbantay sa airport? Hindi naman. Di para siyang tanga ron. Lilinisin ko, lumayas kayo sa syudad ko. Kayong mga adik, lumayas kayo. Nagsilayas. Ako, may mga kaibigan ako before. Tayo, di ba? Kasi sa banda kami before nito eh. May mga, kilala kami mga umalis. Nagsilayas. Pinuntahan ba sila ni Duterte ron? Hindi. Effective eh. Na-duplicate niya yung sarili niya. Diyan mo malalaman ng tunay na leader. Kaya to si BBM, hindi talaga to leader. Hindi. Kasi hindi talaga. Ang ganda. Ako, hindi ko pa nako-congratulate, pero congratulations, attorney, soon to be speaker sana, Cayetano. Ayun. Ang ganda nung ikot niya ron. Ikot-ikot, tapos back to you. Ang ganda ng pasok niya, no? Ang lupit. Mismo ang galing ni Cayetano. So, hindi siya lumabas na ayaw ko ng dismissal. Dapat ituloy yan. Ituloy yan. Pero ayusin natin. Ayusin natin. O, di bumalik. Itama natin. Tapos sumut yung sinasabi ni Chanco na wala ng clamor. Wala ng power. Yes. Nabawasan na. Ako si Chanco ay ang naging campaign manager ng Alyansa. Pero mas gusto ko pa si Chanco dito kung si Tamba lang, mas gusto ko pa si Chanco. Oo naman. Kasi siniwalat niya eh. Siniwalat niya yung gawain dyan. Meron pa yung isa, sino isa Cebu, hindi rin siya pumirma. Si Duke Frasco. Si Duke Frasco. Kaya kita nyo, meron ng maglalabasan yan, i-vlog ko na yan. Antayin nyo, merong lantarang bibitaw na kay Tamba at meron yung palihim. Yes. Alam naman natin kung So, yung impeachment na yan, mukhang malabo ito para sa akin, partner. Malabo. Although hindi ko sinasabing hindi ituloy. Para sa akin nga, magkaiba tayo. Ako nga, mas gusto kong ituloy. Dahil naniniwala ako, lalabas lahat ng baho ni BBM dito eh. No? Kaya nakakatakot. Pero pag tinignan ko yung realidad, parang malabo ito. Oo. Sa akin naman, partner, kung makikita mo, di ba? Tama yung sinabi ni Atty. Trixie malakas talaga yung mga Duterte. Kung pagbabasihan natin, si VP Sara Duterte, marami siyang sinabi, marami siyang inakyatang entablado nung eleksyon, di ba? Nung campaign na, at sinusunod siya ng mga tao. Diyan nga sa Maynila, maraming natalo, di ba? So, si Pangulong Duterte, sinabi ni Pangulong Duterte na vote natin straight Duterte, which is nangyari. Kung pagbabasihan natin yung matagal na natin napag-usapan, itong absentee voting, this represents the whole Philippines, the Luzon, Visayas, Mindanao, dahil lahat naman lugar dito sa atin, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, may guro, may sundalo, may pulis, at may mga reporter. So, mas matindi pa nga yun doon sa tinatawag ng mga survey, yung mga bayad na survey. Kasi doon, lumitaw na sinunod talaga ng taong bayan, si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. At yan ang iniiwasan nila. Kaya ngayon, itong move ni Cayetano, pabor na pabor ito Actually, hindi lang ito pabor sa Kongreso, sa Senado. Pabor din ito sa Kongreso. Kasi meron silang stage na tatayuan para makilala ang kanilang mga pangalan. So, ibig sabihin, yung Kongreso, gagawa ulit sila ng nakapamaraanan para maibalik sa Senado itong articles of impeachment. Itong Senado naman, pag tinanggap nila yan, so siyempre, tuloy ang ligaya nila. Yung exposure nila, tuloy-tuloy pa rin regarding dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero itong mga ito, politically motivated ito, maninimbang ito, partner. Kung sino talaga ang pinaniniwalaan ng mga Pilipino. Kung pumapabor ba sila kay VP Sara Duterte or pumapabor dito sa mga dilawan, piglawan at mga pulawan. Kaya nga pinipilit nila, may mga survey, di ba? May mga survey na pinalilitaw nila na yung mga Pilipino, 75% ng mga Pilipino ay gustong matuloy ang impeachment kay VP Sara Duterte. Pero yung tanong dito kasi, ano ba yung tanong doon sa survey? Yung tanong ba sa survey ay pumapabor kay VP Sara Duterte or pumapabor doon sa nagpapasurvey? Halimbawa, ganito,
ang tanong sa survey, papabor ka ba na matuloy ang impeachment para malinis ang pangalan ni VP Sara Duterte? Of course. Yung mga tao sasagot dyan, oo. Para malinis yung pangalan eh. Tapos gagamitin nila yon. Tingnan nyo, yung taong bayan gusto ituloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ganun, politika nga eh. Kaya eto, sa tingin ko, Kongreso, Senado, gagamitin na ang impeachment dito sa paparating na eleksyon 2028 para sa popularidad, para makagain sila ng traction sa mga tao, pero maninimbang pa rin sila. Kung sino ang kakampiyan nila, VP Sara o yung kabilang grupo. Alam nyo, meron akong dyan. Yung si Cayetano talaga, malupit talaga yan, dalawang magkapatid na Cayetano. Hindi natin yan. Kahit na sabihin mong may leaning yan, pero yung tama pa rin talaga yung pinupush nila. Yes. At yung statement nga ng mga senador, meron yan, di ba? Sila Cayetano, si Villanueva, si Risa Hontiveros, tsaka si Gatchalian, may mga statement sila. Pinaliwanag ko yan sa vlog ko mamaya, mapapanood nyo yan alas 12. Masegway ko lang. Pinaliwanag ko yung mga statement nila dyan na maganda di ba si Gatchalian, kinontra niya, premature daw. Sa preliminary pa lang inaano na yan, tinatalakay na yan, gumugulong na yan. Paano naging premature? Ngayon, etong si Cayetano, ang lupit talaga nito kasi binalik niya doon sa Congress, sa HOR, yung impeachment. Pagkabalik ngayon, alam mo, ginawa na, sabi ng Senado, ayusin nyo. Ayusin nyo yan para magtuloy yan. Kung tignan nyo o i-clarify nyo kung mayroon kayong nalabag na mali. O kung wala naman, kukunin ulit natin yan. Ngayon, ang ginawa nitong HOR, binasbasan. Ano ba namang pinapaayos sa inyo? Bakit nyo binasbasan? Tama ba yan? At ayan nga, yung sinasabi ni Atty. Trixie na parang ito yung critical na panahon dun sa may mga pangarap. May pangarap na tumakbo sa mataas na posisyon. At alam naman natin kung sino yung mga tumatakbo na yan, ay yung may mga pangarap na yan, talagang sila yung nagsisigawan at nag-iingay patungkol dito sa impeachment. Kasi once na ma-impeach si VP Sara, ang mangyayari talaga dyan, sila ang makikinabang. Kasi pag sino bang kakalabanin mo sa 2028? Si Tambaluslos. Wala naman yan. Ang taong bayan nga Ang taong bayan na naman, sukang-suka na dyan. Tapos ilalaban mo sa'yo, biruin mo, sabihin mo na natin si Hontiveros. Lalaban yan. Si Bam Aquino. Si Kiko. May mga pag-asa pang manalo tong tatlo na to kaysa kay Tambaluslos. Once na matalo tong ma-impeach to si VP Sara. So tama nga yung sinasabi ni Coach na ang makikinabang talaga dyan ay mga dilaw. At wala nang iba pa. Master. Okay. So, malay natin, di ba? Ano tayo? Ng Marcos, Duterte Dilawan. Yung pala si Torre pala, no? Yung datang presidente sa 2020. Hindi, meron nga nagpupush yan. Meron, di ba nakikita mo sa social media? Torre tsaka Aimee. Torre Aimee. Aimee Torre. Yung nakita ko Torre tsaka Hontiveros meron ganyan. Meron ganun. Torre tsaka Hontiveros. Pero mas bagay yung Alin? Torre Aimee. Aimee Torre, Aimee Torre. Pero, speaking of Torre, naalala nyo ba? Naalala nyo yung binanatan siya ni John Vic Remulla. Ano sabi ni John Vic Remulla doon? Sabi ni John Vic Remulla, he's a bulldog, a pitbull everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks. Yun ang pagkakasabi ni DILG. Tama, di ba? DILG Secretary John Vic Remulla noong May 31, 2025. Which is true enough, partner. True enough na pag kinutusan mo, atake talaga. Kahit ka simbahan, inatake. Si PRRD, dinukot nila, no? Kahit labag sa, Pero sumagot. Sumagot si Torre ngayon. Yung sagot niya nakakatawa, ito. Ang sagot niya, sabi ni Torre, noong June 11, kahapon ito, kahapon partner, hindi ko maintindihan kung ako ay pinupuri ni Sir John Vic or inaasar niya ako dyan. But ano ba ang sinasabi ng Code of Professionalism, di ba? Ang Code of Professionalism, minimemorya yan sa kadeta.
Men who take up profession of arms on their own free submit themselves to a law of perpetual constraint. Hindi mo ba nahalata? Kailan ba nagbiro si John Vic Remulla? Nung gobernador yan, alam ko nagbibiro. Pero dito, sa pagiging sekretaryo sa DILG, ni minsan hindi ko siya nakita nagbiro. Lahat ng sinasabi niya, seryoso. Kaya nga nadulas siya eh. Oo, kaya nga nadulas siya eh. So, ibig sabihin, Torre, ano pa pangalan ni Torre? Nicolas Torre. Hindi ka inaasar, sinasabihan ka na bulldog ka talaga, attack dog ka talaga. Sana alam mo yon. Kasi hindi naman nagbibiro si John Vic Remulla nung sinasabi niya yon. Doon sa professionalism, I don't think you are professional. Yeah. You are not professional. Okay? Kasi kung professional ka, Torre, lahat ng ginagawa nyo, kung ito ay naayon sa batas, ipapakita nyo sa taong bayan. Ipapakita nyo bakit doon nagbubutas kayo doon sa ilalim ng eskwelahan ng KOJC. Hindi nyo pa pinapakita sa taong bayan. Hindi man lang kayo nagpaalam sa KOJC eh. That's not professionalism. Hindi bagay sa kanya, partner, yung masingit ko. Hindi bagay sa kanya yung pangalan Nicolas. Nicolas pala pangalan nun. Nicolas. Kasi naiisip ko pag Nicolas yung yung mga matatangkad na matipunong mistiso, yung tsaka yung Nicolas partner, may paninindigan talaga eh. Oo. Hindi yan na gagawin na kahit ano. Pero, hindi bagay Pero kung hindi ba naman to si isang kilot, isang tito si Torre. Pag tinawag kang aso, kahit anong lahi yan, kay pitbull yan, kay poodle yan, aso ka. Hindi mo ba naiintindihan? Insulto yan kasi ano ba ang aso? Aatake yan ng hindi nag-iisip. Yan. Trained yan na kahit sabihin yan, atakihin mo ang pinakamabuting tao sa buwalat ng Pilipinas, aatake yan ng aso. Aso nga eh. Aso nga. Kahit na yung nag-uutos sa'yo ay ang pinaka-addict ng Pilipinas, susunod yun. Oo. Aso nga eh. Diba? Tapos, pagkasunod, anong ginagawa sa aso? Bibigyan ng bibigyan ng mumu. Hindi sabi mo. Bibigyan ito sa'yo, konting yung tira namin. Hindi, si Rowena Ganson may dala-dala lagi na ganun eh. Dog food. Ito, diba? sa mga kumakahol dyan, ito sa inyo. Yung mga nagtitraining, di ba, may nakasukbit pa rito. Yan, tama yan. Ops! Attack! Attack, Come back, sit. Bibigyan. Bahala ka na mag-interpret. Kung ikakatuwa mo, tinawag kang aso. Parang dapolbag lang sa airport. Di ba ganyan eh? Hindi naman nag-iisip yan. Ang aso, hindi kailangan maging matalino. Yes. Kailangan lang maging masunurin. Yan. Kailangan mo lang maging sip-sip. Yun lang yun. Kung ano inuutos sa'yo, sundin mo, mahal na mahal ka ng amo mo. Hindi ako nagsabi niyan. Si John Vic. Si John Vic. Aso. Kahit anong sabihin sa'yo, kahit pabiro yan, dapat magalit ka. Negative yun, partner. Ang aso, kahit anong gawin natin, aso talaga yan. Kahit sabi pa natin, tama sinabi mo eh. Pitbull, magandang lahi yun. Pero aso ka pa rin. Kung si Torre, ang aso, merong kuting. Ayun! Naku, alam ko na kung sino sasabihin mo. Ang puting ay ang presidente ng Pilipinas. Ay, ikaw. Naku. Naku, hindi kami may sabi niyan. Ikaw, kasi tiger daw siya di ba? Tigre. Diba? Dahil si BP Sara ang agila. Tapos tiger daw siya. Tiger of the North. Anong nangyari nung umupo na, naging kuting na? Bakit kaya? Bakit kaya? Baka mamaya, pag tinahulan siya ng aso, matakot din siya dahil nga kuting siya. Pero kung ako kay Torre, gaganti ako. Dapat tawagin mo rin kung anong hayop to si pumutapos, gano'n. Si John Vic, di ba? Oo. Kasi ito, partner, hindi ito biro, Insulto yan. Hindi ito asar pang insulto. Kung ikaw may utak, insulto yan. Tama. Akala niya, hindi, alam niyo kung bakit. Di ba matagal na yan? Matagal na 31, di ba? 31. Sumagot lang siya June 11. Alam niyo kung bakit? Puro puro papresko niyan eh. Mali ka doon, mali. Wala nang trabaho si Pardo. Mali ka doon. Alam mo, kahit kailan bumanat yan, naalala nyo last week, binuhay natin yung sinabi ni John Vic. Kinabukasan na yan eh. Doon niya napanood. Napanood siya, no? Ang daming aso ngayon. Pero yung isang aso, medyo tumahimik na. Si Torre na ngayon, medyo... Si Claire kaya, anong aso? John Vic? Sa tingin mo, John Vic, anong aso si Claire? Kasi kung pitbull si Torre, si Claire, anong aso yun? Parang hindi siya aso, sir.
Actually, Si Princess, yung Princess na Abante. oo, hindi bagay. Yes, binanata ko rin sa ano yun. Hindi bagay sa kanya yung pangalang Princess eh. Ano bagay sa kanya? Kasi pang pitit yung Princess, ano naalala? Hindi naman pitit. Uy, may kilala ko nagalit nung tinawag siya mataba, ah. Hindi, wala na. I have Si Boss nothing Dada. against... Si Boss Dada. I have nothing against mataba. Sabi ko lang, hindi match yung ano, yung... Kaya, kasi princess eh, di ba? Pag princess, sexy, matangkad, maganda ang tsura. Parang Cinderella ang dati. Yan, Diba? Pero John Vic, anong aso etong si Claire tsaka si ano? Ano nga sir, hindi siya aso, palagay ko. Si Claire, ibon. Parot eh. Ingay. Tama, may punto ka doon. Ang ingay eh. Parot. Pero may balita kay Claire, ha? O, ito, sabi, basahin ko na lang, ha? Ibinahagi ni Yusek Claire Castro na abala si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatrabaho sa gitna ng alitan ng Senado at House of Representatives sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang nakita ni Marcos na abala sa pagsali sa Brigada Eskwela kung saan ay nakita siyang tumutulong sa pagkukumpuni ng silid-aralan. Yan. Yung nagpupukpok partner ng ng blackboard yan. Nakita ko yan. Kung ang Senado, may ilang senador na busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente, ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. So, wala po tayong makikitang anumang negative impact na mangyayari sa Pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang pagtatagisa ng talino sa debate sa Senado. So, kung ito man ay madismiss, sabi nga po natin, taong bayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila. So, kapag sinabi po ng Pangulo na proseso dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedures. Iyong naaayon lang po sa paggamit ng procedure at rule of law para ito sa taong bayan. Para sa interes ng taong bayan. Nagmamahal, Claire Castro. Para sulat Ala mo kayo. Ang lupit nito, partner, Coach Oli. Ano masasabi mo doon? Ako talaga lang eh. Tuwing maririnig ko si Claire magsalita, ang pakiramdam ko kay Marcos, siya ang pinakamabuting tao sa buong Pilipinas. Walang bangi. Walang parang lahat ng efforts niya ay para sa taong bayan. Yung sakripisyo niya sa Pilipinas ay grabe. At walang nagagawang mali at walang higit sa lahat, walang bisyo. Walang bisyo. Sa akin naman, partner, base dito, natawa ako dito sa kung yung ilang senador busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente, yung Pangulo ay busy sa pagtatrabaho, walang hiya. Ginawa mo ng achievement yung nagkabit ka lang ng blackboard sa isang eskwelahan tapos magre-reklamo ka ng walang tubig, that's not an achievement, di ba? So, dapat sinulusyonan mo. Ang sabi kasi niya, partner, walang tubig daw yung mga palikuran. Solusyonan mo ngayon yun. Hindi yung magpapakita ka lang, magpapako ka ng blackboard, tapos ipagyayabang mo na. Tapos sasabihin ng tagapagsalita mo, ayun, nagtatrabaho yung Pangulo natin, samantalang yung mga senador, pinagtatanggol ang Vice Presidente. Unang-una, kailangan talagang, sabihin na natin, na pinagtanggol ng mga senador, kailangan naman talagang ipagtanggol ang Presidente sa mga satanas. Oo. Kasi yung Vice Presidente, kung mapapansin nyo, ipag-compare nyo yung statement nila ngayon na lang, yung statement nila ngayong June 12 para sa kalayaan, ang layo, partner. Kumbaga, mas malalim yung statement ni VP Sara Duterte, pang-presidentiables talaga. Hindi yung statement ni Marcos Jr. na alam mo, nalambobola talaga. Eto si Claire Castro, tama lang talaga na nandyan siya. Kasi habang nandyan si Claire Castro, pagtatawanan talaga yung kanyang amo. Tsaka hindi mo trabaho yung magpupukpok na dyan, karpintero. Hindi ka naman karpintero. Ang trabaho mo, mag-isip kung paano magiging maginhawa ang mga Pilipino. Hindi yung parang si Marojas, Trapong. Dilaw na dilaw ang gawin mo dyan, magbuhat ka na rin ng sibuyas sa palengke, tapos mag-bike ka na rin ng pedicab. Gawin mo na yung ginawa ni Marojas. Kasi dyan nag-uumpisa yun si Marojas. Hindi mo na alam kung ano yung...
Ganyan ba yung trabaho ng presidente? Hindi naman Nakita ba natin na nagaganyan si Pangulong Duterte? Oo, pumupunta siya sa mga school. Pero hindi siya nagpukpuk. Pero hindi siya Apa naman? Ikaw ba gagawa ka niyan? Imposible. Mayaman kayo. Correct, Hindi mo partner. gagawin yan. O, tignan. Malapit pa nga siya doon sa nakahawak eh. Kitang-kita mo na wala talagang alam eh. Hindi, wala ka alam talaga. Hindi mo gawain yan, sir. Kaya wag ka na magpanggap kasi hindi talaga bagay. At ayun nga sabi mo doon sa statement nilang dalawa, malayo talaga. Malayong malayo. Kasi ito, alam mo wala sa puso eh. Yes. Sinabi lang o parang script lang. Binasa lang talaga. Oo. Yung pag si BP Sara ang nagsalita, alam mong siya eh. Oo. Alam mong siya yung nagsalita nung na yun eh, nung words na yun, yung paragraph na yun eh. Pagdating dito kay Marcos, kahit nga sabihin na natin siya yung nagsasalita, parang nabubulol pa rin siya. Ewan ko dyan. Inefficient yan eh. Para sa akin bakit ba ang mga mayayaman, ang mga negosyante ay mayayaman? Oo. Kasi naduduplicate nila yung sarili nila. Yes. Di ba? Hindi yung, kung ikaw lahat ang gagawa, being a leader, mali ka. Yes. Kasi hindi mo na ma-maximize yung sarili mo eh. If you want to maximize yourself, being a leader or being a businessman, dapat marunong ka mag-duplicate ng sarili mo. Yes. Yan ang susi. Ngayon, kung ikaw, presidente, gagawa ka ng trabaho ng isang karpintero, inutil ka. Ako wala akong masamang tinapay sa mga karpintero. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, paano mo ilalabas na maging effective ka? Halimbawa, si Tatay Digong. Itigil nyo yan laglag bala. Siya ba nagbantay sa airport? Hindi naman. Di para siyang tangaron. Lilinisin ko, lumayas kayo sa syudad ko. Kayong mga adik, lumayas kayo. Nagsilayas. Ako, may mga kaibigan ako before. Tayo, di ba? Kasi sa banda kami before nito eh. May mga kilala kami mga umalis. Nagsilayas. Pinuntahan ba sila ni Duterte ron? Hindi. Effective eh. Na-duplicate niya yung sarili niya. Diyan mo malalaman ng tunay na leader. Kaya to si BBM, hindi talaga to leader. Hindi. Kasi hindi naman sa sinusunod partner eh. Ang leader, sinusunod. Baka paano ka susundin? Be a good example. Oo. Kasi hindi ka susundin kung hindi ka magandang ehemplo. Katulad nito, nakita natin na nagpupukpuk, nagbabarena. Si BP Sara, nung DepEd Secretary ba siya, nakita mo ba siya nagpupukpuk dyan? Hindi naman. May picture siya sa mga teachers, pero hindi siya naglinis ng eskwelahan. Meron siguro, pero ano niya yun? Kasi DepEd Secretary siya eh. Kasama yun sa trabaho niya, kahit magpukpuk, magpintura siya dyan, okay lang. Sa akin, si Marcos, presidente ka eh. Magmamando ka, hindi ikaw ang gagawa niyan. Kasi weak ka talaga kung ikaw ang gagawa nung trabaho na dapat ipinagagawa mo sa tao mo. Ano na lang, simplihan na lang natin, kahit sa bahay na lang. Kung magulang ka at ikaw na lang at ikaw ang gagawa ng mga bagay at hindi mo tuturuan yung anak mo, magiging inutil yung anak mo. Correct. Ganun lang din yan. Kung hindi ka susundin ng anak mo, mahina ka rin. Mahina kang magulang. Diba? Parang ganun din yan sa presidente. Kung hindi ka susundin ng mga nasa baba mo, at ikaw nagpupukpok dyan, at hindi ko nga alam kung alam niya ba humawak ng martilyo? Yung barena, kitang-kita natin Yes. Huwag na tayong sabihin na nating tapos na tayo doon sa epal na na yan kasi gamit na yan kay Marojas eh. Huwag ka nang pumunta diyan. Ang gawin mo na lang gumawa ka ng paraan o gumawa ka ng mga bagay na ikakabuti ng mga Pilipino. Hindi yung puro ka lang drama. Yes. When you are a leader, kung may gusto ka na isang bagay, you will want it done. Kung baga gusto mo matapos.